Ang dalhin kong mensahe sa umagang ito ay kaugnay pa rin ng pagkabuhay muli ni Jesus. Dahil tunay pong napakaganda ng mensahe na maaaring ipaparating sa atin ng Diyos na mababasa natin dito sa sinulat ni Apostol Marcos, Kapitulo 16, mula sa versikulo 1 hanggang sa 17. Mahabang mga talata ito na ating basahin, kaya kinuha ko lang po dito ang pinakabuod. Sabi dito sa Marcos 16, mula sa 1 hanggang sa 17, nang pumunta ang mga kababaihan sa libingan ng araw ng linggo, sinabi ng anghel sa mga babae na wala na si Jesus sa libingan dahil nabuhay siya muli. Pero sabihin sa mga disipulo at sa kay Pedro. Nang binalita ng mga babae sa mga disipulo at sa kay Pedro ang sinabi ng anghel, marahil yung puso ni Pedro na sobrang nabibigatan, nagkaroon ng kaginhawaan. Malamang na nagtanong si Pedro, sinabi ba ng anghel at kay Pedro? Marahil hindi siya lubos makakapaniwala, ngunit lumiwanag ang kanyang mukha. Nagkaroon siya ng pag-asa na sa kabila ng ginawa niya, hindi siya tinalikuran ni Jesus. Napakasarap sa pakiramdam na even when you fail God, He does not count failing Him against you. Ito ang naramdaman ni Pedro. Ayon sa Biblia, nang nabuhay muli si Jesus, hindi siya umakyat kaagad sa langit. Nanatili siya dito sa lupa sa loob ng 40 araw. At napakita siya sa kanyang mga disipulo. At mababasa natin dito sa John o sa Juan, Kapitulo 21, mula sa 15 hanggang sa 17. Pagkatapos nilang mag-almusal, nagtanong si Jesus kay Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nang makatlong beses na tinanong ni Jesus si Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Marahil parang punyal itong tumusok sa kanyang puso. Naalaala niya, 3 beses niyang pinagkaila at sinabing hindi niya kilala si Jesus. Noong gabi bago si Jesus pinako. Ang mga sagot ni Jesus sa kay Pedro sa 3 mga tanong niya, alagaan mo, pakainin mo ang aking mga tupa. Nang sinabi ni Jesus kay Pedro, maliwanag na gustong ibalik ni Jesus si Pedro sa kanyang dating kinalalagyan. Ang pagiging disipulo niya kay Jesus. Dahil may gusto siyang ipagawa sa kay Pedro, ang mag-alaga, magpakain ng mga tupa ni Jesus. Ito ay paglilingkod na gagawin ni Pedro para sa kay Jesus. Subalit, gusto ni Jesus na malaman ni Pedro kung ano ang dapat na maging batayan ng kanyang paglilingkod at ito din ang maging batayan o sandigan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Una, ang maglingkod sa Diyos ay bunga ng pag-ibig kay Jesus. Ang 3 beses na tanong ni Jesus kay Pedro ay maaaring iyon din ang tanong niya sa bawat isa sa atin. At maaaring mong ilagay ang iyong pangalan sa unahan. At gagawin ko ito, Elma, iniibig mo ba ako? Elma, iniibig mo ba ako? At sa pangatlong tanong ni Jesus, Elma, iniibig mo ba ako? Nakikita natin dito
nasa likod ng tanong na ito, parang nagsasabi o nagtatanong ang ating Panginoon, Elma, anong uri ng pag-ibig mayroon ka nang makapaglingkod ka sa akin? Anong uri ng pag-ibig mayroon tayo upang makapaglingkod tayo sa Panginoon? Kung ating unawain ng mabuti ang 1 Corinthians 13, 1-3, Unang Korento, Kapitulo 13, mula sa 1 hanggang 3. Ang sabi dito, kahit magaling akong magsalita, kahit mayroon akong iba't ibang kakayahan at kaalaman, kahit mayroon akong pananampalataya, kahit ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian, at kahit paman handa akong mamatay, ang mga ito ay walang kabuluhan at wala pa rin akong mapapala kung wala akong pag-ibig kay Jesus. Ano ba ang dapat maging dahilan o basihan ng lahat nating ginagawa sa kapwa, ng lahat nating paglilingkod sa Diyos? Maliwanag ang sinabi dito ni Pablo, pag-ibig. Para kanino? Pag-ibig para kay Jesus. Ngunit ang pag-ibig kay Jesus ay mabuo lamang kung magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. At mangyayari lamang ito sa oras na maangkin natin ang kaligtasang sa kay Jesus lamang matatagpuan. Umarito si Jesus una dahil pinakaiibig niya tayo. Namatay siya sa krus upang bayaran ang kaparusahan ng ating kasalanan, na sana tayo ang dapat magdusa. Nabuhay siya muli upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pumaroon siya sa langit, ngunit nangako siya na siya'y babalik muli upang sunduin tayo at makakasama natin siya ng habang buhay sa lugar na inihanda niya para sa atin. Sa ginawa ni Jesus para sa atin, sapat lang upang maging batayan ng uri ng pag-ibig na dapat natin iukol sa Kanya. Pero anong uri ng pag-ibig? Inihambing ni Jesus ang Kanyang pag-ibig sa atin, at ang ating pag-ibig sa Kanya, kagaya ng pag-ibig ng mag-asawa na nangako na maging tapat at maging para lamang sila sa isa't isa habang buhay. Pag-ibig na nakafocus lang sila sa isa't isa at wala nang iba. Pag-ibig na habang tumatagal ang panahon at dumaan man sa pagsubok, lalong tumitibay. Pag-ibig na walang sinuman at anumang makapag-iwalay. Love that is not based on emotion, but love that is rooted on commitment. Ang ibigay ni Jesus mula sa ating puso ay tunay na napakahalaga sa ating relasyon sa Kanya. At maaari mong sabihin sa ngayon, yung sagot ni Pedro sa pangatlong tanong ni Jesus, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin po na iniibig ko kayo. At ang pag-ibig ko sa iyo ay siyang naging o maging dahilan ng aking paglilingkod sa iyo at paggawa ko ng kabutihan para sa kapwa. Sa ngayong panahon, sa mga nangyayari sa buong mundo, napakalawak ng mga pagkakataon para sa lahat upang makapaglingkod tayo sa kapwa, sa kahit ano at magkaiba't ibang kaparaanan. May mag-asawa, ang misis niya ay nagtatrabaho dito sa Hong Kong bilang domestic helper. Dahil sa COVID-19 outbreak, marami sa ating mga kababayan sa Pilipinas na walang makain, lalong-lalo na sa kanilang nakatira sa mga liblib na lugar, kaya hindi naaabutan ng tulong mula sa ating pamahalaan. Naging pagkakataon nilang mag-asawa ang magbigay ng tulong sa kanila. Ginagawa nila ito dahil sa kanilang pag-ibig kay Jesus. Sabi ni Jesus dito sa Matthew,
Kapitulo 25, mula sa versikulo 35 hanggang 40. At dito po sa hulihan, sabi dito, ang ginagawa nating kabutihan para sa kapwa, lalo na sa mga hamak, at para na rin ginagawa natin para kay Jesus. Para na rin paglilingkod natin sa Diyos. Ang halawa, ang ibigay sa Jesus ay bunga ng kaugnayan sa Kanya. Bunga ng ating relasyon sa Kanya. Kung ating basahin dito sa Juan, Kapitulo 26, mula sa versikulo 31 hanggang 35, noong gabing nakasama ni Jesus ang mga disipulo, sa huling hapunan, sinabi ni Jesus na patayin siya at magsikalat silang lahat. Pero may pagmamalaking sinabi ni Pedro na kahit iwanan si Jesus ng lahat, siya ay hindi. At nang gabing yon, kahit nga iniwanan ng mga disipulo si Jesus nang siya'y dinakip, dahil sa pinti ng takot, nasasabi natin mas malala ang ginawa ni Pedro dahil pinagkailan niya si Jesus ng 3 beses. Peter failed Jesus the worst. Kaya nagtinanong ni Jesus si Pedro ng 3 beses, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Labis na nalungkot si Pedro, bumalik sa kanyang ala-ala ang gabing pinagmalaki niyang diniyatalikuran si Jesus at handa siyang mamatay para sa kanya. At hindi lang po yun. Nang tinawag siyang Simon, ang pangalan niya nang una silang magkita ni Jesus. Pangalang nagdadala ng dati niyang buhay sa kasalanan. Bago siya tinawag ni Jesus na sumunod sa kanya. Si Simong mapagmalaki, si Simong makasarili, si Simong padalos-dalos, si Simong mainitin ang ulo, matapang ngunit duwag naman. Bumalik ang lahat ng mga ito nang siya'y inuga at lumabas ang tunay niyang pagkatao. Nasaktan siya at marahil nakaramdam ng pagkahiya, pero nang may pagpakumbaba, siya'y sumagot, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam ni Pedro na sa kay Jesus walang maitatago. Sabi sa Romans 8:27, Romans 8:27, alam ng Diyos na siyang sumisiyasat ng puso o sa puso ng tao. Alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng tao. At kung tingnan natin dito sa 1 Chronicles 28:9, 1 Chronicles 28:9, nakita niya ang bawat puso at nalalaman niya ang bawat layunin at pag-iisip. Ito ang nakita ni Jesus sa kay Pedro. Ngunit nakita ni Jesus sa kay Pedro ang tunay na pagsisisi. Hanggat makita ng Diyos ang pusong tunay na nagsisisi, iyon lang at mararanasan ang kabutihan at ang pagpatawad niya sa kabila ng kasalanang nagawa. Ang lumapit kay Jesus at buong pusong aminin at pagsisihan ang kasalanan ay hindi niya bastang itatakwil. Sabi dito sa 1 Chronicles 28:9, kung dudulog ka sa Kanya, tutulungan Kanya. Sabi nga ng awit, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sa ating wikang Tagalog, nakakamanghang kabutihan ng Diyos na iligtas ang makasalanang kagaya ko. Walang kasalanang hindi mapapatawad ng Diyos. Sabi dito sa Isaiah, Kapitulo 1 hanggang
Kapitulo 1:18. Sinabi ng Panginoon, kahit gaano man karumi ang nagawa ninyong kasalanan, lilinisin ko ito para maging malinis kayo. Kung pahintulutan mong buksan ng Diyos ang iyong mga mata at pakita sa iyo kung gaano katindi ang iyong kasalanang nagawa at sabihin niya sa iyo, pinatawad kita, maging ganoon din katindi ang pag-ibig mo para kay Jesus. Ulitin ko po, kung pahintulutan mong buksan, ng Diyos ang iyong mga mata at ipakita sa iyo kung ano katindi ang iyong kasalanang nagawa, at sasabihin niya sa iyo, pinatawad kita, maging ganoon din katindi ang iyong pag-ibig para kay Jesus. At ang pangatlo, pinagkakatiwala ni Jesus sa umiibig sa kanya ang kanyang mga tupa. Ang huling sagot ni Pedro sa kay Jesus, Panginoon, alam mong iniibig kita. Ito ang gustong maringgan ni Jesus mula kay Pedro, ang magsabing, Panginoon, alam mong pinakakaibig kita or iniibig kita. At sa pagkakataong ito, alam ni Jesus na ito ay walang halong pagmamalaki, kundi nang may buong katapatan at pagpakumbaba, nagmumula sa pusong pinatawad at pinalaya. At sinabi ni Jesus, pakainin mo ang mga aking mga tupa. Ito ang pagpatunay na instead of removing Peter from his apostolic office, the Lord graciously restores him and entrusts the care of his sheep to him. Alam nyo, pinapahintulutan ng Diyos kuminsan ang mga kabiguan sa ating buhay na kadalasan ay bunga lang mismo ng ating mga pagkakamali at mga hindi tamang desisyon. Ngunit sa ganung kalagayan, ipakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin at ibalik niya tayo sa dapat nating kalalagyan o paruroonan. Kaya, hindi sapat na mag-enjoy lang tayo sa ating relasyon sa Diyos. May pinagkatiwala siya sa atin. Bunga ng ating pag-ibig sa Kanya, ang mag-alaga at magpakain ng Kanyang mga tupa. At sino itong mga tupa ni Jesus? Sila yung mga anak ng Diyos na kagaya natin. Binigay ni Jesus ang Kanyang buhay upang tubusin mula sa kasalanan. Sila yung mga nakakasama natin sa loob ng iglesia. At sila rin yung sa malayo, ngunit salamat sa technology, naaabot pa rin natin sila. Nakakausap, na ipapanalangin at nagtutulungan. Sila yung mga matatanda at bata, matatalino't mangmang, mayayaman at mahihirap. Hindi magkakapariho ang antas sa buhay. Magkaiba't ibang pag-uugali at paninindigan. Sila yung dumadaranas ng mga pagsubok sa buhay. Naghihirap mula sa sakit, nasasaktan sanhi ng naputol o nasirang relasyon. Sila yung nakakaranas ng kabiguan sa dahilang hindi naabot ang mga pangarap sa buhay. Sila yung may mga dinadalang pasanin sa kanilang pamilya, may problema sa trabaho at sa mga amo. Sila yung naghihikahos sa buhay, sanhi ng kahirapan. Sila yung hindi makakapariho ang level ng buhay spiritual. May mga bagos sa pananampalataya, kaya mahina ang pag-unawa sa salita ng Diyos. May mga matagal na sa pananampalataya, ngunit mabagal ang paglago ng kanilang buhay spiritual. Pero, dapat nating mahalin sila bilang mga tupa ng Diyos.
Dahil mahal sila ni Jesus at binigay niya ang kanyang buhay para sa kanila. Ang pag-alaga at pagpakain sa mga anak ng Diyos ay hindi lamang pinagkatiwala sa pastor, kagaya ko, kundi sa kanilang matatanda na sa mga mananampalataya. Hindi lang po ito pinagkatiwala sa akin bilang pastor nyo, kundi sa inyo, mature sa inyong spiritual na buhay. Sabi dito sa 1 Peter 5:1-4, ito po ang paalaala ni Pedro sa atin. Ito po ang pangaral ni Pedro sa atin. Alagaan ninyo ng mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos puso ninyo silang pangangaalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais ninyong makakatulong sa kanila. Sa aking pagtatapos, ang mabigo ay hindi tadhana o nakalaan sa tao. To fail is not man's destiny. At ang katotohanan ay, lahat tayo ay nakakaranas ng kabiguan. At maaring may kabiguan pang darating. Pero, ang buhay ni Apostol Pedro ay nagpapatunay na hindi yung pagkabigo ang nakakasira, kundi kung ano ang mangyari matapos mabigo. Nabago ang buhay ni Pedro at namungay siyang matapat sa pinagkatiwala ni Jesus sa kanya hanggat kamatayan. And what does God do with failure? He redeems it. Ayon kay Erwin Lutzer, God is able to redeem our past. Why can't we? And He throws our sin into the depths of the sea and puts up a sign on the shore which reads, "No fishing." Kung nagawa ng Diyos ito kay Pedro, gagawin niya rin ito sa akin at sa iyo. At kung tanangin ka sa umagang ito, tayong naka-experience ng pag-ibig na pinahayag ni Jesus sa cross. At kung tatanungin ka, iniibig mo ba ako? At kung ang sagot mo, opo, Panginoon, iniibig kita, ang sabihin niya sa iyo, pakainin at alagaan mo ang aking mga tupa. The Lord will bless us. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita sa umagang ito. At kantahin po natin ang awit Amazing Grace. Isa ito sa pinaka-popular na awit. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now
snares. I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first began. Amazing grace indeed. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, tunay po kaming nagpapasalamat na pinakita mo sa amin na sa buhay ni Apostol Pedro, gaano man kalaki ang kasalanan na nagawa namin sa iyo, andyan pa rin ang iyong pagpatawad. Salamat, Panginoong Diyos, na maaari mong baguhin ang aming buhay. Dahil mayroon kang ipapagawa sa amin. Banal na Espiritu, tulungan mo kaming pakakaibigin sa Jesus ng tunay at mamuhay ng may kalayaan mula sa kasalanan na mapaglingkuran namin ikaw, O Diyos, at ang iyong mga anak na pinagkatiwala mo sa amin ang mabuong katapatan. Panginoong Diyos, pinagkatiwala namin sa inyo, mga kamay, ang buo naming buhay, maging ang buhay ng aming mga pamilya doon sa Pilipinas. Maging, Panginoong Diyos, ang buhay ng mga pamilyang aming pinaglingkuran. Gawin mo kaming maging ilaw sa mundo. Hindi kami ang makikita, kundi ikaw sa aming buhay, Panginoong Jesus. At ito ang aming panalangin sa inyo na aming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.